Tuwing sasapit ang ika-unang araw ng Nobyembre, may tradisyon na pagdiriwang sa Pilipinas at yun ay ang araw ng mga patay o mas kilala bilang undas. Halos lahat naman tayo ay nakakaalam na araw na iyon ay para sa pagpapaalala at pagpaparangal sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Karamihan sa atin ay nagbibisita at nagsisindi ng kandila sa sementeryo, nag-aali ng bulaklak, hindi kayo mga pagkain. Ngunit paano nga kaya kung ang tradisyonal na pagdiriwang sanang iyon ay mauuwi sa isang masaklap na trahedya na hindi mo naman talaga inaasahang mangyari? Isang maulang hapon, Sir Paul. Ngayon din sa inyong mga solid listeners at subscribers. Kamusta kayong lahat? Ako si Asensi. Hindi ko tunay na pangalan. Palayaw ko po yan. May edad na po sa kasalukuyan at naninirahan po dito sa may Bacolod, kasama ang aking mag-iina. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari matagal na pong panahon ng nakakaraan, nung ako'y magbibinata pa lamang po. 12 anyos, 13 anyos, hindi ko na maalala. Simulan na po natin. Malapit na magtanghali, bakit hindi pa nahugasan ng mga plato, Andeng? Naprito mo na ba ang lumpia? Hindi po inay. Inuna ko po kasi ang pansit na pinaluto ni tatay kanina. Nako, baka maabutan tayo ng dilim na hindi pa tayo nakakaalis dito. Kanina pa naghihintay ang Tia Maribet at lola ninyo sa sementeryo. Ikaw naman, Asensi, tulungan mo nga yung ate mo. Tamad-tamad mo talaga. Abala ang lahat para ikaw po upo-upo lang dyan. Nay, tumulong naman po ko kanina sa pagluluto ng pansit Ba't sumasagot ka pang bata ka? Bilisan mo na lang dyan. November 1 po yun. Tandang-tanda ko ang araw na iyon. Para bang kay hapon lang po naganap. Pasado 4:30 pa lang ng madaling araw, nagising na po kami ng pamilya ko ng araw na iyon. Maagang umalis sila nani at tatay na nagtungo sa bayan upang mamili ng mga kandila at mga bulaklak. Samantalang naiwan naman kami ni na Ate Andeng at Kuya Lito sa bahay. Pinagtulungan namin tatlo yung inutos ni tatay na magluto ng pansit. Iaalay daw namin sa may sementeryo yon para sa mga kapamilya naming sumakabilang buhay na. Yun nga lang, natagalan pa kaming tatlo sa pagluluto dahil maliban sa nagbalat pa kami ng carrots at sayote, nanghuli pa kami ng nakakatanda kong kapatid ng manok na siyang inilagay namin sa may pansit. Yun na nga, naabutan pa kami ng nani at tatay. Nagkataon naman kasing pagkadating nila, ikauupo ko lang. Napagkamalan patuloy akong tamad. Nasulyapan ko pa nga si Kuya Lito na nakangisi ng nakakaloko. Nakakainis lang. Kalahating oras pa ang inilaan namin bago tuluyang matapos kami sa pagluluto. Tinulungan na nga rin kami ni nanay. Ang bagal daw kasi namin Niligyan pa nga ni nanay ng kakanin, pansit at tumpia ang sisidlang binili niya. Matapos namin mag-ayos ng mga kapatid ko, ay saka na kami sabay-sabay na nagtungo sa may sementeryo. May daladala pa nga kaming 6 na kandila, mga bulaklak. Samantalang si nanay naman po ang may dala ng mga pagkain. Nang makarating na kami ng sementeryo, naabutan pa nga namin sina Lola at Tita Maribet na naghihintay sa amin sa isang pasilungan. Mainit daw kasi kaya doon na lamang sila nakasilong habang hinihintay nga po kami. Hindi ko nga rin alam kina Lola at Tia kung bakit pa nila kami hinihintay. Ngayon pwede naman silang maunang bumisita sa mga yumaongan naming kamag-anak. Asensi, apo, pakiabot nga sa akin ng posporo. Sige po la. Eto po. La, bakit po pala ninyo nilalagyan ng pansit yung ibabaw ng puntod nila Lolo at Tio? Ganyan talaga, apo. Alay natin yan sa kanila. Para naman maiparamdam natin sa kanila na kahit wala na sila nananatili pa rin silang buhay sa ating puso at isipan. Napatango na lang po ko kay Lola. Halos 3 minuto rin po yung nilaan namin sa sementeryo bago kami umalis. Siksikan pa nga ang mga tao sa sementeryo. Talaga namang dinagsa ng mga tao yung nasabing lugar. Kagaya namin, may mga dala rin silang alay.
Dumiretso kami sa bahay pagkatapos noon. Samantalang nagtungo naman po sila tatay kay Lamang Poldo, isa sa mga kumpare niya. Narinig ko pa nga si nanay at tatay na nag-usap na niyaya nga raw ni Mang Poldo si tatay na makipag-inuman sa kanila. Hay nako, uuwi na namang lasing yung magaling yung mamamaya na lasing. Hayaan mo na Maria, minsan lang naman makipag-inuman yung asawa mo. Nako ate, hindi araw-araw ngayong umiinom eh. Simula lang dumating at makilala niyang si Berto. Tama nga naman si nanay. Hindi naman kasi talaga mahilig dati si tatay sa pakikipag-inuman. Ngunit nagbago yun nang dumating at makilala niya si Mang Berto. Si Mang Berto ay bago lamang sa aming lugar. Isa siyang baguhan sa mga kaibigan ng tatay ko. Halos 4 na buwan pa lang simula nang lumipat siya sa lugar namin at naging magkaibigan kaagad sila ni tatay. Isa rin ito sa mga pumapilit kay tatay na makipag-inuman. Ang tatay ko naman hindi makatanggi-tanggi. Sabihin na nating masama nga talagang impluwensya si Mang Berto. Hindi nga rin alam ni nanay kung bakit bigla na lang nagkahilig si tatay sa alak. Dati naman talaga, bihirang-bihirang mag-inom si tatay. Nang makauwi kami, agad naman po naghain si nanay ng mga pagkain at yun ang mga pinagsalu-saluhan namin. Nang makauwi kami sa amin, naghain kaagad si nanay ng mga pagkain. Yun ang mga pinagsaluhan namin. Hindi po nagtagal, dumating na rin po yung mga kamag-anak namin sa bahay. Tuwing Undas kasi, nakagawian na po ng pamilya ko na magkaroon ng munting salo-salo. Naglaro kami ng mga pinsan ko, habang yung mga matatanda naman po, nasa loob. Makalipas po ang ilang sandali, bigla pong dumating si Mang Kanor. Humahangos pa nga siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Patak po siyang lumapit sa akin. Tinatanong niya kung nasaan ang nanay ko at agad ko namang sinagot na nasa loob. Walang pasabing muli naman siyang tumakbo paloob. Takanda-taka naman ako at sinundan ko lang siya ng tingin. May bahagi sa akin na hindi maiwasang kabahan. Para ka kung may mali. Lumapit pa nga sa akin ng mga pinsan ko at tinanong kung ano ang nangyari. Siyempre, wala naman ako maisasagot. Maya-maya pa, nakarinig ako ng sigawan mula sa loob ng bahay at ilang saglit pa, humahangos na tumakbo si nanay palabas. Umiiyak siya. Lalapit pa nga sana ako sa kanya. Ngunit, mabilis itong tumakbo papalabas, kasunod ni Mang Kanor. Ate Andeng, anong nangyari? Bakit umiiyak si nanay? Si tatay daw nasa ospital. Ano? Ano nangyari? Hindi ko nga alam ang narinig ko lang, ang sabi ni Mang Kanor, may aswang daw na umatake kay tatay. Pupunta ako ng ospital. Sasama ko ate. Gusto ko makita si tatay. Lakad takbo ang ginawa namin ni ate. Ni hindi na nga kami nakapagpaalam pa kila lola at kila tiya. Nag-iisa lang naman kasi ang ospital sa lugar namin, kaya hindi na namin kinailangan pang magtanong kung saan nga ba dinala si tatay. Kabadong-kabado ako noon. Alalang-alala ko para sa tatay ko. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami ng ospital. Agad kaming lumapit at nagtanong si ate sa mga nurse na naroon. Sinamahan naman kami ng nurse papunta sa kwarto ni tatay. Nang makarating kami sa kwarto, naabutan po namin si nanay na nakaupo malapit sa pwesto ng tatay ko na sa mga sandaling iyon nakahiga na po sa may hospital bed. Naagaw ng atensyon ko ang mga sugat at kalmot na natamo ng tatay ko sa mga braso niya, sa mga binti at sa kanyang muka. Gulat na gulat ako. Agad kaming lumapit ni ate sa kanila. Nabigla pa nga sila nang makita kami. Ayos lang ako. Malayo ito sa bituka. Ano bang nangyari, tay? Ang sabi nila, inatake raw kayo ng aswang. Totoo ba yun? Totoo yun. Mabuti nga. Nakita namin nila paring Leo ng tatay mo sa kagubatan. Hinahabol siya ng aswang kaya tinulungan namin siya at dinala rito sa ospital. Aswang? Nasaan na yung aswang at bakit kanya hinabol, tay? Hindi na nakasagot si tatay. Si Mang Kanor na lang po. Sa kasamaang palad, nakatakas sa ito Hindi na namin siya naabutan pa.
Ngunit maya-maya, pinilit pong makapagsalita ni tatay. Pauwi na ako nun. Galing ako kala paring Poldo. Naglalakad ako. Tapos nandun na ako sa kagubatan. Dadaanan ko nga sana yung alaga nating baka at kalabaw. Iniwan ko lang yun dun eh. Tapos maya-maya nakarinig ako ng saklolo. Parang may panganib. Di sinundan ko. Tapos, napadpad na ako sa masukal na bahagi ng kagubatan. At kitang-kita ko mismo. Pinatay ng lalaking aswang na yun yung isang babae. Buhay niya itong kinatay. Matapos siya yung kinatay, walang awa niyang tinadtad yung tiyan ng babae at kinain yung laman loob. Unang beses ko lang nakita ang tatay ko na ganoon. Natatakot, nandidiri, nagagalit. Paalis na nga sana ako nun eh. Mangingi sana ako ng tulong. Pero aksidente ako nakagawa ng ingay. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalayan ko na lang. Nakikipaglaban na ako sa lalaking aswang na yun. Sadyang malakas lang talaga ang aswang na yun. Hindi siya basta-basta. Buti na nga lang dumating to mga kumpare ko. Kundi, patay na ako. Nang mabalitaan pa ng iba pa naming kamag-anak ang nangyari kay tatay, mabilis din po sila nagpunta doon. Nareport nila sa barangay ang nangyari. Mabilis din kumalat ang balita sa aming lugar. Tungkol doon sa babaeng namatay, tungkol doon sa aswang. At makalipas lang po ang 2 linggo, kumalat sa aming lugar ang balitang may nahuli ng araw aswang. At alam niyo ba kung sino ito? Walang iba, kundi si Mang Berto. Kaso, nakawala rin daw ito. Napakalakas nga raw talaga. Nasira pa nga raw yung bakal na pinto ng kulungan ng barangay. Ganoon kalakas yung aswang. Mula noon, kailanman hindi na po nakita pa si Mang Berto sa aming lugar.